Mayroong isang bagay na nakadisplay sa isang glass case sa museo ng Cairo na hindi dapat umiiral. Gawa ito sa bato, pero parang metal ang itsura, marupok ito. Ngunit ginawa na may eksaktong precision na tila hindi ka panipaniwala. May 3 baluktot na talim, isang sentrong hub, at isang butas na perpektong sukat. Ang disko ni Sabu ay inukit 5,000 taon na ang nakalilipas, noong wala pang gulong. Pero hindi maaaring mangyaring isang mangkok ang bagay na iyon, hindi rin ito maaaring takip at hindi rin ito maaaring palamuti. Kapag inobserbahan mo ang proporsyon, balanse, at gaan ng mga talim, malinaw na may partikular na gamit ang hugis nito, na ito ay dinisenyo talaga para sa isang tiyak na layunin. Pero ano kaya iyon? Ngayon, maghahanap tayo ng mga palatandaan na nagpapakita ng presensya ng isang sinauna at mataas na antas ng kaalaman. Nakitang-kita ngunit hindi maipaliwanag na binabaliwala. Bago magsimula, inaanyayahan namin kayong mag-subscribe sa aming channel para masuportahan kami at hindi ninyo ma-miss ang aming mga susunod na video. Noong 1936 sa Saqqara, natagpuan sa libingan ni Prinsipe Sabu, anak ni Paraon Ajuib, ang isang misteryosong bagay. Nadiskubre ito ng arkeologong Briton na si Walter Bryan Emery, kilalang metikulosong iskolar ng unang dinastiya. At nang makita niya ito, sa unang pagkakataon, siya ay namangha. Hindi ito katulad ng ibang mga bagay na libing na nahuhukay mula sa napakatandang buhangin na iyon. Wala itong mga inskripsyon, wala itong mga figurang Diyos, wala itong anumang halatang simbolikong halaga. Isa lang itong disk, isang disk na gawa sa schist. Marupok na bato na hindi bagay sa mabigat na gawain, pero inukit pa rin ng may perpektong kurba at kapal na ngayon ay kailangan ng computer-controlled na makina. Makinis ang ibabaw nito, regular ang hugis ng mga talim, at ang gitnang hub na may butas ay nagpapakita ng katumpakang hindi kailangan noon. Tinawag ito ng mga Egyptologists na mangkok na schist, isang magalang na paraan ng pagsasabing hindi nila alam. Ngunit ang hugis nito ay sumasalungat sa anumang pagtatangkang ipaliwanag ito bilang simpleng palamuti, masyadong manipis para lagyan ng laman, masyadong marupok para takpan, masyadong teknikal para maging simboliko. Bawat detalye ay nagpapahiwatig ng gamit. Pero anong gamit? Para maintindihan ito, magsimula sa materyales. Ang eskisto na ginamit dito ay hindi kayang tiisin ang puwersa. Anumang mekanikal na gamit tulad ng propeller, gulong o rotor ay agad mababasag ito. Hindi maaaring gumana ang disk ni Sabu. Wala rin itong bakas ng pagkasunog, pagkasira o organikong tira. Hindi ito isang lampara, hindi ito isang lalagyan, at hindi rin ito isang bagay na ginagamit sa sakripisyo. Matapos alisin ang halatang palagay, natira na lang ang 2 opsyon. Ang disk ni Sabu ay simbolikong representasyon ng isang totoong bagay, o maaari ring modelo ng pag-aaral, prototype ng mas malaking functional na bagay. Sa puntong ito, nag-iiba ang pananaw dahil kapag tiningnan bilang proyekto at hindi ritual, nagkakaiba ang lahat. Ang 3 talim ay maaaring hindi lang isang disenyo para sa itsura, kundi isang teknikal na guhit, ang parehong lohika na ginagamit ngayon sa paggawa ng mga impeller, ventilador o rotor. Dito natin makikita ang kabalintunaan. Ang shale ay magandang material sa paglililok, ngunit hindi ito angkop sa galaw o presyon. Anumang pagtatangkang paikutin ito ay sisira dito. Kaya ang disk ni Sabu ay hindi maaaring gamitin para lumikha ng pag-ikot o para maglipat ng hangin o tubig. Kung maingat ang pagpili ng material at natatangi ang hugis, may kakaibang naiaalok ang shale na wala sa ibang metal. Dito papasok ang isang halos limot na detalye. Ang shale kapag tinamaan ay nanginginig at gumagawa ng malinaw, malalim na tunog. Marupok ito pero resonante. Kaya posibleng sinadya ang pagiging marupok nito, hindi lang limitasyon. Maaaring ang disk ay ginawa hindi para gumalaw, kundi para magbigay ng tunog. Dito nagsisimula ang bagong, mas matapang at makatuwirang palagay. Ang disk ni Sabu ay hindi makina ng galaw, kundi gamit para maunawaan ang vibration. Isipin ang disk na may maayos na hugis, 3 manipis na talim, at butas sa gitna kapag tinamaan ng alon ng tunog. Hindi mawawala ang enerhiya, kundi aayusin ito sa regular na pattern. Gaya sa simatika, ang makabagong agham na nag-aaral ng hugis ng tunog, ang mga panginginig ay lilikha ng mga geometric na pattern, spiral, simetriya,
at ang bagay ay magiging isang natural na amplifier ng mga frequency. Kung ito ay modelo, maaari nitong katawanin ang prinsipyo, hindi makina. Ang mga Ehipsyo ay may mas malalim na ugnayan sa tunog at panginginig kaysa sa iniisip natin sa pananaw ng mundo. Ang tunog ay hindi lang pisikal na phenomenon, kundi kosmikong puwersa at sangkap ng paglikha. Sa mga banal na teksto, si Diyos Pita ay lumilikha ng universo sa pamamagitan ng pagbigkas ng banal na salita. Hindi niya inilalarawan ang mundo, kundi nililikha niya ito. Ang tunog ay isang kapangyarihang nag-aayos, isang primordial na panginginig na ginagawang materya ang enerhiya. Para sa kanila, ang tinig ay malikhaing gawa at tumutugon ang materya rito. At kung titingnan natin ang kanilang mga likha gamit ang susi na ito, maraming tila hindi malulutas na mga palaisipan ang nagsisimulang magkaroon ng kahulugan. Maaaring nagtatayo ang mga Ehipsyo hindi lang para sumamba, kundi para muling likhain ang orihinal na prinsipyo na humuhubog sa realidad. At kung gayon, paano kung ang disk ng Sabu ay isang maliit na makinang kayang magpatunog? Paano naman ang kanilang pinakamalalaking gusali, ang mga piramide, ang mga templo? Maaaring ang mga sarcophagus ay naging kasangkapan ng parehong wika, disenyo hindi lang para tumagal, kundi para manginig, gaya ng sasaka. Malalaking blok ng granit na pinakinis sa loob na may eksaktong sukat hanggang sa ikasampung bahagi ng milimetro, habang ang labas ay nananatiling magaspang, halos parang minadali lang. Isang tila sa lungatan, ngunit ganap na magkakaugnay. Kung ang layunin ay akustiko, ang makinis na loob ay nagsisilbing daanan ng mga alon ng tunog tulad ng sa isang silid ng resonansya, habang ang magaspang na labas ay nagsisilbing insulasyon ng tunog at pumipigil sa pagkalat nito. Ang kanilang pagkakaayos, kapag tiningnan mula sa itaas, ay mukhang hindi basta-basta o aksidente lamang. Nakaayos sila sa mga hanay na sumusunod sa isang tiyak na direksyon na parang hugis ng isang trompeta o ng isang kanal na akustiko. Kung ganoon, baka hindi ito mga libingan kundi kasangkapang nagpapalakas ng tunog at enerhiya. Makikita rin natin ang parehong lohika sa malaking piramide ng Giza, sa mga panloob na lagusan, silid ng hari at silid ng reyna. Ang mga misteryosong lagusan na nakaturo sa mga bituin ay hindi mukhang inilagay para sa mga relihiyosong dahilan. Maaaring geometriko ang mga ito at nakaayos bilang sunikong lukab na may harmonikong proporsyon. Ang silid ng hari gawa sa granite ay may natural na resonansiya na nasa 400 at 40 Hz. Ayon sa ilang mananaliksik, maaaring nag-vibrate ito sa mas mababang antas na 432 Hz sa orihinal nitong anyo. Isang frequency na tinuturing ng maraming tradisyon na mas tugma sa natural na resonansya ng daigdig. Baka tsamba lang ito o palatandaan ng nakalimutang kaalaman sa pangunahing frequency. Sa anumang kaso, ito ang magpapaliwanag hindi lang sa mga kakaibang lagusan at mga lagusan na matatagpuan sa loob ng piramide, kundi pati na rin sa mismong pagpili ng materyales. Kung ganito ang pananaw, ang Ehipto ay parang isang malaking instrumentong musikal na nakikipag-ugnayan sa daigdig, hindi lang basta kaharian ng bato. Kung totoo lahat ito, ang disk ni Sabu ay palatandaan lang ng mas malawak na teknolohiya. Parang ganito, pagkatapos ng 20,000 taon, may arkeologong mula sa hinaharap na makakatuklas ng fossil ng isang maliit na makinang de gasolina. Baka isipin niyang simbolo, lalagyan o anting-anting ito. Kung mapanuri ang titingin, mapapansin niya ang perpektong guwang, ang panloob na silid, at mahuhulaan na ito ang puso ng mas malaking mekanismo, isang silid ng pagsunog. At nasa isang paraan, ginagamit ng ating sibilisasyon ang apoy bilang pinagkukunan ng enerhiya. At mula sa munting palatandaang iyon, mabubuo niya ang buong nawalang mundo. Pareho ring lohika ang pwede sa disk ni Sabu. Maliit at marupok pero taglay ang prinsipyo ng nakalimutang teknolohiya, hindi sa pagsunog kundi sa harmonikong panginginig ng materya. Hindi natatangi ang mahiwagang disk. Sa iba't ibang lugar sa Ehipto, may lumilitaw pang ibang bagay at simbolong tila pareho ang mensahe. Sa mga koleksyon ng Museo ng Cairo, makikita ang mga disk na gawa sa bato at tanso na may butas sa gitna at makinis ang ibabaw, kadalasan ay may mga guhit na radyal na nakaukit. Opisyal na tinuturing itong anting-anting o palamuti, ngunit ang hugis nito ay parang resonating plate na ginagamit sa laboratorio para makita ang sound wave. Sa dendera, sa mga pader ng templo ni Hathor, ang mga tanyag na lampara ng dendera ay nagpapakita ng mga figura na may hawak na mga bumbilya,
kung saan lumalabas ang mga alon na guhit na parang mga discharge o vibration. Matagal nang pinagtatalunan ang kahulugan nito, pero kapag binasa sa panig ng akustika, hindi elektrisidad, tunog, kumakalat na enerhiya at nanginginig na liwanag. Sa templo ng Edfu, may ukit ng mga pari na nagtatrabaho sa tabi ng mga konsentrikong disk at ngiping gulong na inukit sa bato. Inilalarawan ng mga inskripsyon ang mga lugar na ito bilang bahay ng tunog, kung saan inuulit ang tinig ng mga Diyos. Hindi lang simpleng ritual kundi teknikal na paglalarawan ng resonanteng silid, pati maliliit na gamit sa bahay ay tila ganun din. Mga tasa na gawa sa diorite at basalt, na may mga butas sa gitna na perpektong sukat. Mga instrumentong pangmusika tulad ng mga sistri na gawa sa tanso, na kayang maglabas ng eksaktong at tuloy-tuloy na mga tunog. Pati ang mga palamuti sa templo tulad ng spiral, alon, at umiikot ay parang nagpapakita ng prinsipyo ng tunog. Maaaring alam ng mga Ehipsyo ang wikang nakabatay sa resonansya, hindi mekanika. Isang kaalaman kung saan ang dalas ang susi ng universal na armonya at ang pag-unawa sa susi na iyon ay nangangahulugang pakikipag-usap mismo sa kalikasan. Ang disk ni Sabu, marupok at perpekto, ay maaaring sumimbolo ng mas dakilang prinsipyo. Isang tahimik na bakas ng kaalamang di nating ganap na naunawaan. Maaaring natutunan ng sibilisasyong iyon ang mga batas sa pagmamasid sa kalikasan at pagsasalin nito sa arkitektura o baka, at ito ang mas nakababahala. Natutunan nila ito mula sa iba, mula sa isang mas sinaunang kultura, mula sa isang nakalimutang kaalaman, mula sa mga guro na wala ng bakas ngayon. Ang kumpirmasyon na nasa tamang landas tayo ay mula sa pagsusuri ng maraming sinaunang tekstong Ehipto na nagpapakita ng palatandaang tumutukoy dito. Ayon sa teksto ni Shabaka, si Ptah, Diyos na tagapagtayo ng mundo, sa teolohiyang Memphite, ay lumikha hindi sa pamamagitan ng kamay, kundi ng puso at dila. Ginamit ni Ptah ang puso at dila para bigyang buhay ang mga Diyos. Ang tunog ay bahagi ng paglikha rito. Ang salita ay hindi lang naglalarawan, kundi lumilikha ng mundo. Sa mga ritual na papyrus, inuulit ito sa mas konkretong paraan sa mga seremonya sa templo. Binibigkas ng mga pari ang dasal para buksan ang bibig ng estatwa ng Diyos para payagan itong huminga at makipag-usap. Sa aking tinig, binubuksan ko ang bibig ng Diyos at pumapasok ang kanyang hininga. Isang simbolikong kilos na nagpapakita ng paniniwala na nabubuhay ng tunog ang bato, na ang tinig ay paraan ng paglilipat ng lakas ng buhay sa bagay. Kung titingnan ang patutuo ng mga Griego, bumabalik ang ideya kay Diodoro Siculo noong unang siglo. Ayon kay Kristo, ginamit ng mga Ehipsyo noon ang mga kasangkapan at agham na wala na ngayon para maitayo ang kanilang mga gusali. Hindi siya tumutukoy sa mahika, kundi sa mga kasangkapan at konkretong kaalamang nabura ng panahon. Sa mga tekstong hermetiko kay Thoth o Hermete Trismegisto, inilalarawan ang mundo bilang walang hanggang musika. Ang kaalaman ng tao ay kakayahang umayon sa panginginig ng lahat ng bagay. Salitang sumasalamin sa prinsipyo ng Menfita, panginginig bilang batas, tunog bilang tulay ng espiritu at materya. Malinaw na itinuturing ng mga Ehipsyo ang tunog bilang isang pisikal at malikhaing kapangyarihan, na tinitingnan nila ito bilang isang tunay na puwersa na kayang baguhin ang kalagayan ng materya. Kung ang mga ritual ay espiritual na anyo ng pisikal na prinsipyo, maaaring may nakatagong eksperimento o kaalamang galing sa karanasan sa likod ng mitolohiya. Isang uri ng pakikipag-ugnayan sa enerhiya gamit ang anyo at dalas na tinatawag ngayong akustika o pisika ng panginginig. Sa kanila, simpleng tinig ito ng mga Diyos. Ayon sa mga alamat, maaaring natutunan ng mga Ehipsyo ang tinig na yon mula sa mas sinaunang sibilisasyon na alam na ito, at ang alaala ay nanatili sa bato. Ngayon, nakakagulat na nalaman natin sa bagong tuklas ng pisikang quantum na lahat ng bagay ay panginginig lamang, dalas na nagkakaroon ng anyo at materya mula sa enerhiya. Ang disk ni Sabu ay maaaring alingawngaw ng nawalang kaalaman, paalala na ang realidad ay laging gumagalaw at hindi nakatigil. Minsan akala natin may bagong imbento, pero natutuklasan lang pala natin muli ang dati ng umiiral. Sa puntong ito, talagang interesado kaming malaman ang inyong opinyon.
Ipaalam ninyo sa amin sa mga komento kung ano ang inyong opinyon at kung nagustuhan ninyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel, mag-iwan ng like at i-share ito. Ito ang pinakakongkreto na paraan para matulungan ninyo kami na ipagpatuloy ang aming mga pananaliksik at maikwento sa inyo ang mga bagong kwento. Hanggang sa susunod na kwento.